Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those on the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. We are on diary entry number 1034, Monday of Holy Week. I ask the Lord to let me take part in His sorrowful passion, that I might experience in soul and body, to the extent that this is possible for a creature, His bitter passion. I asked to experience all the bitterness insofar as this was possible. And the Lord answered that He would give me this grace, and that on Thursday after Holy Communion, He would grant this in a special way. Lunes Santo, hiniling ko sa Panginoon na hayaan akong makibahagi sa Kanyang malungkot na pasyon, upang maranasan ko sa aking kaluluwa at katawan hanggang sa puntong makakayanan ng isang nilalang ang Kanyang mapait na pasyon. Hiniling ko na maranasan ang lahat ng kapaitan hanggat ito ay posible. At sumagot ang Panginoon na ibibigay niya sa akin ang biyayang ito. At sa Huwebes Santo, pagkatapos ng banal na komunyon, ipagkakaloob niya ito sa isang espesyal na paraan. So this was Holy Week, the start of the Holy Week. Last time, I think the other day, 2 days, a couple of days ago, Palm Sunday. So this is now Monday, Holy Monday. Dahil Lunes pa lang ito, hiniling niya sa Panginoon na maranasan niya yung kanyang pagpapakasakit sa paraang posible, yung makakayanan ng isang nilalang. So bakit hindi agad ito binigay agad? Siyempre kasi Lunes pa lang. Huwebes. Sa Huwebes, ang ginagawa natin ay inaalala natin yung pagtatayo ng Institution of the Holy Eucharist ng Thursday. Pagkatapos noon ay yung hugas ng paa, no? And then pagtatanod. Kasi yun yung last moment na makakasama ng mga apostol ang Panginoon. Dahil luhuli na siya, di ba? Tapos kinabukasan, Biyernes, yun na yung pag-ano niya. Actually, gabi. Gabi siya hinuli. At gabi inumpisa ng kanyang pagpapakasakit. Kaya ang sabi sa kanya, ibibigay ko yung hinihiling mo, Faustina, sa Huwebes Santo. Pagkatapos ng komunyon. Kasi, siyempre, tatatag muna yung Holy Eucharist. So, bakit sabi ni Jesus, He would give Faustina that grace? Isa palang biyaya, yung maranasan, yung kanyang pagpapakasakit. This is grace in real sense kasi tingnan niyo yung mga banal, mga saints na yung mga stigmata. Sila talagang, if you would experience that, and if you will bear the mark, yung stigmata na sinasabi, lahat ng mga yan, ng mga nilalang na nagkaroon yan, ay naging santo. Kasi hindi ka naman magiging saint, or hindi ka naman bibigyan ni Jesus ng ganyang pagkakataon kung ikaw ay hindi karapat-dapat. Kung ikaw ay hindi mag-qualify, kumbaga may qualification. So, halimbawa, ikaw, hilingin mo yan sa Panginoon, Lord, ayan mong maranasan ko ang pagpapakasakit mo sa extent na kakayanin ko. If the Lord sees that you are capable and that you deserve it, you are worthy of it, He will grant you that grace. Pero ang tanong, gugustuhin mo ba yan?
Eh baka yung ordinaryo lang na nasaktan tayo eh. Hindi na natin kinakaya. Na yung halimbawa, may binigay sa'yong malaking pagsubok ang Panginoon. Puro ka reklamo. Do you think when you ask for this grace for you to experience the passion of the Lord Jesus, do you think you can bear it? Diba? Kaya nga sabi, careful of your wish, it might come true. No, at baka pag nangyari yan, sabihin mo naman, bakit ganito naman, Lord? No? So, una, it is a grace, isang napakalaking biyaya kung magaganap ito sa atin. Ako, kung tatanungin niyo ako ngayon, hindi ko pa ito hihilingin sa Kanya. Paranas mo naman sa akin yung passion mo, Lord. Honestly, hindi ko ito hihilingin kay Jesus. At this moment, sa panahong ito, pagkakataong ito, sa pagkatingin ko ay hindi naman ako handa sa ganun. Although I have gone through many pains, no? Physical pain. Siyempre, unang-una, the pain of giving birth. Marami sa atin, naranasan yan. Nung dalaga ako, iniisip ko kung gaano kasakit yan. Kung kakayanin ko ba, no? Pero nung nandyan naman na, nakatatlo pa nga po akong anak. Kinaya naman, no? In fact, I specifically asked the doctor not to um, administer any pain reliever, ganun, no? Hindi po ako humingi ng tinatawag ng epidural, no? Yung painless giving birth, hindi ako na ganun. Talagang I gave birth on the natural way. No? Tapos, kung hanggang saan abuti ng sakit, hanggang doon, hanggang mailabas. So, kinaya naman dahil ng mga panahon na yun, gusto ko talaga yung mga anak ko would not, kasi syempre, baby pa, naniniwala kasi ako kung ano yung ibinibigay sa ina, tatagos din dun sa anak. So, that is why I do not want any medication na hindi makakatulong sa baby. So, talagang natural birth ako noon. That was painful, pero kaya pala. Hingang malalim lang. Ganon. So, actually ngayon, when I will be experiencing pain, breathing talaga, ang laki ng naitutulong ng breathing exercise to relieve pain. Hingang malalim. Pag magtutusok na ako ng sarili ko, kapag ano no, yung nagtetest ng glucose, hingang malalim. Pag may kukunan ka ng dugo for um, mga lab test, hingang malalim. Pag binubunutan akong ngipin, hingang malalim. Yung paghinga na yun, nakakatulog yun sa pag-aalis ng pain. Pero kung itong passion of Jesus, yung kanyang pagpapakasakit, maranasan ko, yung ipapako siya sa krus, no? Yung nagkakaroon ng dugo yung kamay. May mga ganun kasi mga saints, di ba? Na-share ko na yan sa inyo. Si Padre Pio is one of the saints na may ganyan. Ano? Hindi ko alam kung hindi ko pa nabasa or na-research hanggang saan ang pain na uh, kailangan niyang i-bear, no? Pero uh, patuloy yun kasi hindi naman nawala yung sugat sa kanyang kamay. So, kahit dumaan ako dun sa mga ganon, the pain of giving birth, hindi ko pa rin tingin ko ano yung pagpapakasakit ni Jesus. Kung hanggang ano lang, may mga pagkakataon naman na dumaranas tayo ng pain sa buhay, parang hanggang doon ako. But to ask for the passion, palagay ko po hindi ko naman kaya pa. Who knows? Because it's a special grace, no? Who knows?
maybe in the future, if the Lord would allow and grant me that without me asking for it. Kasi ibang saints naman, they did not ask for it. Now, who knows that baka dumating yun. Nothing is impossible. But we have to prepare. If we would like to receive that grace, we have to prepare. Kung halimbawa ngayon, may sakit ka, bear it. Ipagkaisa na lang natin muna. No? Yung katulad ng nakaraang mga entry. Join your sufferings to my sufferings. And in that way, we are able also to participate in the salvation of souls, in the salvation work. So, ganun po muna, no? Again, if you are whatever pain or sufferings or trials you're experiencing at this very moment, pagkaisa niyo po yan sa pagpakasakit ng ating Panginoon. And who knows, yung pain nyo, baka someday, no, ay maging isang batayan para sa ating Panginoon. Para iparanas sa iyo yung kanyang naranasan. Not in its entirety, no? Talagang hindi natin kakayanin. That is reserved only for the Messiah. That is reserved for the Christ. No, yung ganong sufferings, yung ganong mga scourging, ganong pagpapako sa krus, yun ay inireserba lamang para sa Kanya. Hindi yan para sa atin. Pwede nating maranasan sa isang maliit na paraan, but not in its entirety. Because we are not the Son of God.